Tatawa ko kanina Oh. sa ginawang pag motorcade nila Mike Defensor. Oh. Pa-victim na naman yung bingot na yon. Oh. Biruin mo nagwawala sa camera. Pati siya, ulang yata sila ng vlogger, kaya pati siya nagla-live na. Alam mo, Mike Defensor, Mga pati vlogger nila, iniwan na. kaya nga, alam mo, Mike Defensor, daig mo pa kami. Oh. Ikaw full-time, full-time ka eh. Creator na eh. Full-time sa pagsira sa gobyerno, masyadong full-time. Uy, napansin nyo din yung t-shirt niya, nandun yung mukha ni PBBM, tapos parang nakangyiwi, ganun Oo. na ano nila eh. Eh, hanggang ganyan na lang naman sila eh. Oo. Hanggang ganyan sa mga larawan, Oo. pero gawin mo sa China, iyak. Hindi, sa kanila lang mismo, pag ginawa mo at binalik mo sa kanila yan, galit na galit sila eh. Oo. Ewan ko, bakit anong meron? Bakit kayo nagagalit? Sa gawain nyo rin naman. Huwag nyo- Tapos, pag mag-post si Mima ng ganito, magagalit kayo. Oo. Rampa! kasi etong mga ito, tulad niyan, sobrang garapal, di ba? Hindi, sobrang garapal talaga nila. Kasi Oo. nga, ang Pangulong Bongbong Marcos ay buhay na buhay pa at masiglang masigla. Abay, pinapalabas na nila na malala na. Grabe Ganyan yung sila, mga- ganyan yung mga style ng mga bobot tanga. Ano, Grabe Boss yung Mike? agenda nila eh. No? Kita mo, gusto ko patunayan natin kung gaano sila katanga. Eto Rampa. Hindi. Eto po kasi, naglabas sila ng St. Luke's na isang medical report. Peke. Pero, peke na nga, sila mismo ang nagdibang sa sarili nila. Nakalagay doon, the person have only one kidney. Kita nyo, kayo mismo ang nagpatunay. Na si BBM, isa na lang ang kidney. Paano magiging drug addict ang isang one kidney? Bobo. Ay, baka naman sila yung addict. Oh, Hindi, alam mo kasi. diba? Sabi ko nga sa inyo, ulit-ulit na lang, yan na lang yung kanilang mga naratibo at propaganda. Wala talagang maibabato sa ating Actually, puting Pangulo ano, eh. Boss Mike, yung issue nila, kung hindi bangag, si PBBM daw po ay merong Kabembangan. kabembangan daw. Oh. Tapos, babalik ititira kay First Lady, tapos babalik naman ulit sa bangag, tapos babalik na naman ulit sa may kabembang. Wala na bang issue? Teka muna, lahat naman yan gawain ni Duterte. Oo. Teka, sa bengbangan muna tayo. Ano yung HIV bembangan na yan? daw. Baka nakalimutan nyo yung bengbangan na yan. Oo. Tanong nyo kay Banat Bay at saka kay Nino. Oo. Sila mismo nagsabi na nagdi-deliver ng mga babae, Si Digong. ang dalawa na yan. Oh. Sabi ni Nino Oo. ayun, di umano kay Nino, yung dalawa na yan, sila nagdi-deliver ng mga babae para kay Digong at iba pang mga opisyales sa Malacanang. Tama. Ang tanong ko, si Digong puro bunganga na lang yun. Oo. Sa palagay nyo, kaya niya pa magpatayo at magpabayang magiliw? Tama. Lupang hinirang? Oo. Kahit 10 robas inumin mo, Digo. Hindi na yan tatayo kantanod mo. Rampa. Kaya siguro sa edad ni Digong na yon, yabang na lang din at puro salita na lang na Oo. kaya niya pang magbayang magiliw. Hindi nyo gayahin si Boss Mike. Oo. Si Boss Mike. Kaya ko ba to? Oo, si Boss Mike, malupit-lupit. Parang lalaban ako. Oo. Di ba? Oo. Ngayon, di ba, usaping babae. Oo. Bakit nyo binibintang kay Pangulo yung mga orgy-orgy? Oo. Kayo naman ang may issue na ganyan. Mm-mm. Ngayon, Ito, eto. isahin mo yung issue kay Digong. Si Garma, Tinambiolo, Binembang. Sino-sino pa? Si Alpotera. Si Alpotera. Actually, yung nagpakalat niyan, yan yung may issue ng HIV. Tama. Ito yon. Speaking of HIV, ito yan. Kami ang unang dinudoktrinahan yan eh. Na ang Pangulong Bongbong Marcos daw ay mayroong ngang sakit na ganon. Yan ang nagpapakalat, si Maharlika. Oo. Ako naman, hindi naman basta-basta naniniwala dyan. Unang-una, yung droga-droga na may video daw eh. Wala naman. Oo. Ngayon, kasama yan na, ganito kasi yan, mga yan. Dahil nga sa gagagamit daw ng droga, ganito ginagawa. May kwento sila. Pero kung iyong pagmamasdan at aaraling maigi yung mga sinasabi, lumalapat sa kampo ni Duterte. Oo. Yun. Kasi nga, eto nga, yung binanggit mo si Marlica. Ikaw, Marlica, inuulit ko, yung puday mo naglalangis na green. Tumigil ka na sa kaka-fake news mo. Dahil sa lahat ng ginawa mo, wala man lang nakatotohanan. Actually, may nag-file na naman ulit bagong libel case. Oo, si Ma'am Yusek Hope. Oo. Si Ma'am Yusek Hope ng DBM, pinail ng libel. Kasi nga, puro pamimeki na naman tong puday ni Marlic ang naglalangis ng green. Actually, ang daming biniktima ni Maharlika kahit nga din itong si PCSO si Mel Robles. Oo, si Sir Mel Robles. Kasi kailangan niyang gawin yun dahil nga si Maharlika ay isang certified bayarang vlogger. Totoo. Ngayon, eto na ngayon. Ito makinig kayo sa akin. Tumatak na kay Maharlika ang pagiging fake news peddler. Tumatak na kay Maharlika ang pagiging bayarang vlogger. Tumitira yan para kumita ng pera, para bayaran siya. Hindi na may kakailayan. Bakit? Sarili niyang kasama sa DDS,
sa kulto ni Duterte, sa kampo ni Duterte, na talagang bayaran siya. Oo, Sila mismo nagsasabi. nagpapatunay. Kaya tignan mo, nawala na sa linya. Wala na, hindi na nga di ba? Wala Hindi na. tulad dati na talagang babantayan mo Oo. kung ano yung chika. Oo, ngayon wala na. Wala na. Wala na eh. Kasi wala. Talong-talo na nga kay Mima. Oo, si Mima, grabe. Mas malaki na nga ang kinikita ni Mima kasi Abay, kay totoo yan, Maharlika. totoo yan. Guys, i-subscribe nyo ako sa YouTube. Di ba? Oh. Naging promotion tuloy. Diba? Mas malaki na kinikita ni Mima kay Maharlika. Pero si Mima, totoo ang sinasabi. Hindi katulad ni Maharlika. Kung ano-ano na lang binibintang. Ang lakas ng loob. Kung talagang sinasabi nga natin, no, kung totoo yan, pulburong video, umuwi ka dito. Mag-file ka ng kaso. Kaso ngayon, yung best friend niya, si Roque, na marapit na ring mategi. Uy, nawala na yun. Paano hindi mawawala? Ano nangyari kay Roque? Naghanap na nga siya. Alangan naman magpa-mainstream. Alam mo ba, tahimik? Oo. Madidisbar na ang baklang maldita. Okay lang naman kung madisbar siya. Pero ang problema kasi dito, pinaghanap na siya eh. Oo. Talagang hinahunting Ay, si Roque. wait lang. Kung disbarment lang, okay lang yan sa kanya. Pwede pa siyang makauwi. Ang problema, mukhang malabo na siyang makauwi kasi nagtatago na. Tatago Teka na. muna, John Vic, ano ba nangyari dyan? Sabi mo, oras na lang ang bibilangin at mapapauwi na. Sabi ni John Vic yan eh. Sabi ni John Vic, oras na lang ang bibilangin, mapapauwi na natin si bakla. Alam niyo Oo, mga baka minamahal. ibang bakla naman yung sinasabi. Hindi tayo, hindi natin sinisiraan dito si John Vic Remulla. Pero, Oy, malingat siya dyan, ha? Yan ka na naman. ganito, sir, hindi ka namin sinisiraan, John Vic Remulla. Ang amin lang dito, magtrabaho ka naman, sir. Oo. Oh. Hindi yung ginagawa mo, puro lang pa press con. Oy. Oo, hindi lang pa, pa Uy, media. Uy, Hima. Huwag niyo akong aawatin. Uy. Bawal, yung trabaho muna. Tatakbong presidente yan. Oo. Oh. No comment. Hindi, pero ganito, alam naman natin na medyo wala pa naman pambato ang admin ngayon kasi tahimik sila. Pero huwag ka naman masyadong bida-bida. Huwag kang pa-epal. Sa akin naman, Trabaho muna. sa akin naman, bago ka magsabi na tatakbo kang presidente, siguro kailangan may mapatunayan ka. Kasi hanggang ngayon, si Ay, Tebes, hindi. Napatunayan niya. Si Bong Revilla nahuli niya daw. sumuko yun eh. Sumuko yun. Kasi bakit press con siya? Oo. Nahuli si Bong Revilla. Bida-bida. Pero kung yung matatandaan, si Tebes, panahon yun ni Abalos pa. Abalos. Ngayon, panahon mo, ni Isa wala pa. Kaya, tama. Huwag mo nga angkinin yung mga diskaya at mga ano, dahil yung mga yan, nakahawla na Oo. bago pa mahuli. Tama. At itong si Ramon Revilla, o Bong Revilla, ito ay kusang sumuko. Kusang sumuko. Oo. Paano yan, mga partner? Mukhang ang kanyang kinainggitan di umano at tinitira niya ngayon itong si General Torre. Nako. Huwag ganun, boss, ha? Oh. Hindi, Masama yun. kay Secretary John Vic Remulla, siguro, Secretary, hindi naman kami galit sa inyo. Kung gusto niyo po, ipakulong niyo na si Jinggoy, Ah. si Joel, is Lord. Yan, para mawala po galit namin. Hindi kasi Pero ganito. teka, ito ha, sa mga ipapakulong kasi dadaan muna yan ng ombudsman. Oo, Siguro ang kumilos dapat yan, DOJ at saka ombudsman para makasuhan. Oo. At doon naman aaksyon Hindi kasi- ang I-refer, DILG. i-refer, Para i-refer. huliin. Oo. Ang gusto ko, ay sa akin lang naman, opinion ko lang, baka pwedeng unahin si Atong Ang. Oo. Tama. Ito, speaking of Atong Ang dapat nga yan, binantayan mo na yan Na alam mo naman palang siguradong magkakaroon ng warrant of arrest bakit ngayon, ang nangyari parang nakalatakas? And ang problema kasi dito, more on pa more on pa press con, more on pa media instead na magtrabaho. Ang dami mga pwede nang hulihin ng mga fugitive, ng mga pinaghahanap, may mga warrant of arrest, 'di ba? Ang dami nang pwedeng hulihin pero ang ginagawa ni John Vic Remulla more on media appearance, more on pasalita ng ganito ng mga mabubulaklak na ito, malapit na, may makukulong na. Asa na yung malapit na yan? Asa na yung makukulong na? 'Di ba? Nasa na yung sinasabi mo para naman binubudol mo kami. Kaya, Akala tama. ko ba nagtatrabaho ka? Tama. Huwag ka munang mag-ambisyon na tatakbo kang presidente. Dapat mayroon ka munang makitaan namin. 'Di ba? Na kahit man lang kakaunti, na kahit pa paano malaking achievement. Biruin mo si Torre, malaking achievement niya. Sigdig mo, Kakaunti daw na malaking achievement. Sabi niya. Ano pa talaga, Mima? Kakaunting kahit malit na achievement. Basta yun. Hindi, parang gusto ni Mima, parang yung sinasabi ko na kahit si Bantag man lang, Oo, Oo. ganun. Kahit, matagal na rin yun, no? kahit si Roque lang, Roque. kahit si si Atong Ang. Baka mamaya ang ending, ikaw pa yung mahuli, ha? Huwag lang namin malaman-laman dahil meron daw di umanong korupsyon sa mga firearms na yan. Hindi tayo, mayroon lang tayong narinig na balita. Kaya daw po sila nagkaroon ng slight lang na tampuan ni General Torre. Because sa 8 billion firearms. Ang sabi kasi ni General Torre, bakit pa tayo magdadagdag or bibili ng panibagong kagamitan kung meron naman tayong mga existing? Kasi yung 8 billion na yan, meron siyang 10% doon. Magkano yung 10% doon? Diba? 800 million din yun. Oo. Malaki din yun. Tapos bukod pa dun sa 800 million na yun, pwede nilang tubuan pa yung firearms na yun Oo. Pwede nilang gawin na ang 80,000, gawin nilang 100. So,
ano yun, gagawin ba ninyong negosyo yun? So yun ba yung naging reason kung bakit nyo tinanggal na unceremoniously yung si General Torre? Diba? Tapos gusto nyong paggawan ng optional retirement si General Torre para mabigyan ng 4-star rank yung si Nartates? Pero teka muna, para hindi tayo lumayo sa topic. Ba't ba napunta kay General Torre kay Kaya nga eh. Hindi, pero may punto rin naman si Mima, Boss Mike. Pero ang ano lang natin dyan, sana ma-resolve yung mga problema ganyan, di ba? pero, meron ako chika sa inyo. Ano na naman yan? Si Martin Romualdez tinitira ng Rappler Napabuga. Nagkatitigin kami ni may nagkatitigan dito. Uy, pagtanggol nyo yan Hindi, mga minamahal. To be honest, kahit ano pa man yung ginagawang paninira nila kay Martin Romualdez, wala naman kaming basta may ebidensya sila. Tama. Yun lang yung amin ebidensya. May ebidensya na nga daw yung Rappler kaso kailangan namin ng ebidensya. Yung malalim, nyulo? Oh. Ba't may kalabitan? Bakit kinakalabit mo? Hindi, tama naman si Mima. Tama rin si Boss Mike. Tayo po, sa kahit anong mangyari dito po sa ginagawang flood control natin, kung ang Pangulo ay nananawagan ng matamaan, sino mang matamaan, wala po tayong magagawa kundi Pero sumunod. may tanong ako, Diba? willing ka bang maging speaker o let's see former speaker Martin Romualdez? Ako, para sa akin talagang to Yung totoo Hindi sa ako puso galing Hindi, para sa akin. Sa puso Tanong ko lang, genuine question. Ikaw muna kaya ang sumagot. Genuine question, genuine answer. Operate ako dito. Kasi diba, medyo pinapagtanggol. Kasi kailangan talaga natin ng ebidensya. Sa tingin mo, dapat bang may balik bilang speaker si former speaker Martin Romualdez? Hindi, sa akin Mali ka naman kasi ng tinatanong, dapat hindi siya, magkakampi kayong dalawa. Dapat ako. Oy, mga minamahal. yung mga baser ni Boss Mike, naglalabasan na, mga baser ni Boss Mike. Ganyan na po kami magbiruan. Kasi siyempre, kanina, puro seryoso. Biruan time na kasi malapit na kami. Pero talaga, dapat bang maibalik bilang speaker si Martin Abay, Romualdez? talaga. Bakit kasi siya tinatanong ako natanongin mo? Siyempre, hindi, para sa akin opinion ko. Sasagutin ko si Mima. Para sa akin, oo. Kasi ito para sa akin, oo. Kasi, madaming gumulong na mga na proseso dito sa pamumuno ni Speaker. Sige, tanungin mo ako, boss. Bakit? Yun lang naman Hindi, kung tatanungin ako kung dapat bang maibalik bilang speaker itong si Martin Romualdez, bakit hindi? Dahil unang-una mga minamahal, nung panahon na itong si President Bongbong Marcos ay balak nang ipa-impeach ng mga Duterte or ng DDS group, si Martin Romualdez ang sumargo dyan. Tingnan ninyo si Gloria Macapagal Arroyo, ano yung ginawa niya? Dinomote niya from senior deputy speaker to deputy speaker. Diba? Tapos tinanggal sa pwesto. Diba? So doon pa lang mga minamahal sa punto na yun, pinagtanggol na ni Martin Romualdez itong si PBBM. Diba? Kaya kailangan natin si maibalik sa pwesto. Wala si Kailangan siya ng mamamayang Pilipino. Tulungan kita sabihin mo. Mahal na mga kongresista si Martin Romualdez. Daming ba namang mga aloka? Lahat gusto siya kamo. Lahat ng kongresista kamo gusto siya. Hindi kasi mga minamahal. Bakit gusto ng mga kongresista itong si Martin Romualdez? Kasi unang-una, syempre binibigyan niya ng funds yung mga kongresista na ito yung gawin nyo, tinutulungan niyang umangat din yung mga kongresista na dapat ganito tayo. Tsaka isa din yung movement eh, 'di ba? Yung Lakas-CMD, ang daming ang daming grupo ng naging super majority yung Lakas-CMD kung alam niyo mga minamahal. Ngayon yung grupo ni Boji D, yung PFP wala. Hindi alam niyo yung impeachment. Hindi yung impeachment number games yan. Tandaan niyo mga minamahal. Hoy, yung impeachment number games yan. So kailangan natin dito ng numero, matematika. Kahit gaano kadami ang sinasabi mo, hindi sapat ang ingay. Ang kailangan natin dito numero. May dalawa akong tanong sa inyo. Ito, may dalawa akong tanong sa dalawa na to. Unang tanong. Unang tanong dito, marami namang taga-suporta si Speaker Martin noon. Bakit napilitang bumaba sa pwesto? Tapos ngayon, gusto niyo ibalik pinababa na nga Hindi, case to case basis naman yung sinasabi ni Mima Ah. Sa akin na lang para matapos na to. Gutesa, lumabas ka na nang mapakulong na si Romualdez. Tinago kita. Huwag kita Gutesa. Mapakulong natin kayo si Martin Romualdez. Pagkisili ka tayo mo kayo. Hoy, teka muna. Meron ka sa ulip na. Meron pa akong tanong Kamong payat na si Martin. Parang awa mo na, lumabas ka na. Hindi mga minamahal. Bakit namayat? Sino? Si Martin. Ay, wala tayong pakialam kung mamayat siya.
Hindi, wala tayong Kayari tayo ni Boss Mike. Kayari tayo. Ganito, kahit sobrang payat man ni former Speaker Martin Romualdez, hindi mawawala sa isip ko at sa kahalayan ng mamamayang Pilipino na naging mabuti siyang Speaker ng House of Representatives. Ang tanong. Bakit parang nung lumabas tong issue na to, sabay silang namayat ni Saldico? Pakisagot namin. Namayat ba? Oo, Actually, sabay sila. sa aking pagkakaalam, yung pagiging payat, nagiging natural phenomenon lang yan sa taong na stress. Alam na, General Phenomenon. Parang ano ah. Hindi kasi, ngayon, bakit nga ba stress or namamayat kasi former Wala akong speaker? sinabing stress ha. Hindi ganito, baka isipin ng iba, stress dahil sa kung anong bagay. Stress, kasi di ba, pagbibintangan nyo yung tao na wala namang kasalanan. Wala naman kami sinabing pinagbibintangan namin Tawa naman yung tao. Diba? Sige nga, boss Mike, pagbintangan kita, matutuwa ka ba? Wala naman ako sinabing pinagbibintangan ko. Kami po ay malapit na matapos. Hindi, nag-enjoy lang kami. Ito Ano lang po to, maganda. kumbaga, ano na lang po namin to kasi yan. Po kami nagsisiyan, nag-aasaran kami. Sa tuwing matatapos, abangan nyo kasi. Alam nyo kami, wag nyo po kami pag-awawayin. Ganyan lang po kami. Hindi kami tulad ng mga DDS na pag nag-aaway-away, damay pamilya na. Alam niyo mga minamahal, pag nakulong si Speaker Martin Romualdez, tataas credibility ni boss. Putik! Pero ang tanong, kung mapapakulong ninyo, kasi wala namang ebidensya. Oh! Alam mo kasi pag nakasuhan na yan, okay na yun. Ibang usapin pagkakulungan eh. Ang tanong ko't pinagtataka ko nga, na hindi ko masagot-sagot sa sarili ko, baka masagot nyo, bakit sabay na namayat si Speaker at saka si Saldico? Baka naman nag-exercise. Sabay silang dalawa. Baka naman nag-exercise, di ba? Ganun. Treadmill sa buhay. Pero ito po kidding aside pero kidding aside po dahil konti na lang po talaga ang oras namin. 5 minuto. Basta ako, mahal ko si Martin. Yes! Ikaw, mahal mo ba si Speaker? Okay. Nga dyan, Ang okay? tanong, bakit? Mahal ko si speaker. Putik, wala po si Koy Neto. Ito po, gusto po namin sabihin sa inyo na pegi po ang St. Luke's bilang pagtatapos. Sa mga naguguluhan po dyan, pegi po ang medical record ng St. Luke's. Buhay po ang Pangulo na interview po ni Yuse Claire Castro. Wala pong dapat ipaglala. Boss Mike. Alam nyo mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos ay talagang seryoso sa paglilingkod sa bayan. Kahit na po siya ay hindi pa kailangan na magtrabaho pero dahil sa pagmamahal sa atin, yung kanya pong kalusugan ay sinasantabi para sa atin. At sa kanya rin naman lang galing na siya ay okay. At nakikita naman natin, nakakakilos, maliksi, masigla, wala po tayong dapat ipag-alala. Ako naman mga binamahal, ito na lang yung pinaka-final and last message ko. Wag po kayo basta-bastang naniniwala sa mga fake news. Pero yung yung nakikita ninyo na nagsasalita kami kay Martin Romualdez, hayaan niyo yan kasi si Boss Mike iba yung pananaw niya, ako iba din yung pananaw ko. Pero ang akin lang dito, kailangan natin ng ebidensya. Mahal ko po si Speaker. Ano yung mukha ng tomboy yung yung sa Happy Tulpo, yung nakaganon. Ayun po humanda na po kayo, Jason sa Tiglaw. Kakalawitin kayo ng NBI. Sa mga ginagawa niyong pamimeke, may kalabisan na, hindi na pwede talagang palampasin ng ating administrasyon na to dahil sumusobra na po ang mga ginagawa nyo. Diba, imbis nakakatulong kayo sa pag-usbong ng ekonomiya, sabi ni Yuse Claire, obstructionist, Boss Mike. Alam mo, hindi matatapos yan hanggat nandiyan si Pangulong Bongbong Marcos na nakaupo sa Malacanang. Hindi ho matatapos yan, kaya ho maging vigilante tayo, maging alerto, maging mapagmatsak sa lahat ng pwede nilang gawin. Kasi lahat na ibinalak nila. Sukdulan na yung pagkadesperado nila. Kaya eto, patuloy-tuloy, etong ginagawa nila. Okay. At isa pa ngayon, talagang bumagsak sila dahil ang taong bayan, ulitin ko, galit na galit sa mga pro-China na mga senador na nagtanggol sa mapang-api na dayuhan. Ngayon, ang mangyayari, gagawin nila, da-divert nilang issue para yun ang pag-usapan. Kaya kahit fake news, ipapakain nila sa mga bobo tanga na taga-sunod nila. Mima, Eto, last message. Last message ko, I think. Para po ito sa siyam na mga senador na lantaran ng kanilang ginagawang pagtaksil dito nga po sa inang bayan. Sana man lang magkaroon kayo ng delikadesa na kung hindi nyo man lang kayang ipagtanggol ang ating bayan, bakit hindi na lang kayo umalis sa pwesto? Kasi madaming tao ang mas deserving dyan sa inuupuan ninyo. And dapat sana mag-focus tayo sa mga issue na kung saan makakatulong sa ating bayan. Hindi yung dinadivert nyo yung mga issue kung saan-saan. Yun lamang. Kaya nga, maraming salamat po sa inyo at ang masasabi lang po natin, dumiretso po tayo, suportahan natin ang Pangulo, suportahan po natin ang I love Speaker Martin Romualdez. suportahan po talagang ayaw pa. Suportahan po natin ang administrasyon dahil ang Pangulo po, ang Pangulong Bongbong Marcos lang po ang talagang tumutulong sa Pangulong Bongbong Thank Marcos. you PBBM and thank you Speaker Pero Martin alam nyo, Romualdez. seryoso ko, dalangin ko na sana talaga walang kinalaman sa nakawan ang ating butihing, kagalang-galang
na Speaker Martin Romualdez. Lagi kong dinadalangin yan araw-araw. Ano? Oo, kasi naku, kawawa kami pag nakulong eh. Tapos Bakit ka kawawa? Tama kami nakasala. Wala kami talaga sabi. joke lang, hindi ganito. Hindi, nagpipiruan lang kami. Siyempre, di ba kami, ito ay Anti-Martin to. Ako naman, hindi. Ay, tama ka na daw. Ay, po, muli. Wala ka wala. Saan? Dito? Muli. Oh. Dito, tas Ayun, dito. ayun, ayun, ayun. Isa lang? Dito Okay. lang. 1, 2, Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam. Sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan. At ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga. Marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga. Marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na akong
labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo